So what's up mga langga? Good morning and good day po sa inyong lahat mga langga. And for today's video ay papunta po kami niyan sa Bien Unido, Bohol, sa aming pong lungsod, sa aming bayan, para po bumili ng mga materyales sa gagamitin para sa pag-renovate or pagpapaayos ng bahay ni Mama, na kanyang kubo. So ayan, nakasakay po kami dyan sa sa mini bangka or medyo maliit na bangka po. Tinatawag dito sa amin. No, pag may-ari ng ng pinsan ko. Punta po kasi sila sa Bien Unido at namamasahero po sila everyday. So kasama ko po dito yung isa kong kapatid, yung half brother ko, si Erwin. Kasi siya yung nakakaalam kung saan naroroon yung hardware o yung lumber store na pupuntahan namin mga langga. So yung Bien Unido po ay yun yung lungsod talaga sa aming isla. Yun yung pinaka lungsod. Iba naman po yung Talibon. So yung Talibon po ay hindi po kami sakop doon. Dito po kami nasasakop sa Bien Unido. So sa oras na yan medyo medyo maalon pa mga langga. Medyo malalaki pa yung alon pero kayang-kaya naman po, hindi katulad kahapon na sobra talagang lalaki ng alon mga langga, no. Kaya tamang video lang kami diyan. Medyo mainit din pero mahangin naman kaya hindi masyadong masakit sa balat mga langga, no. So marami kami diyan, mga pasahero din, yung iba pupunta sa munisipyo, may kukunin ng mga requirements or mga papeles, yung iba naman may bibilhin kasi meron din kasing doon market doon sa Bien Unido. Pero yung iba talaga, yung mga malalaking tindahan ay doon po sila sa Talibon namimili ng mga ititinda, or kapag marami silang pera, doon sila mamimili ng kanilang pangkonsumo. So doon talaga sa Talibon, Bohol. Iba naman po dito sa Bien Unido. Sa mga oras na to, nakikita na po namin yung yung Talibon. Sobrang init talaga mga langga. Pero since mahangin naman, nag-i-enjoy na lang po kami. Ini-enjoy na lang po namin. Hindi pwede kasing lagyan ng trapal or ng pang pandong or basta yung trapal mga langga. So hindi siya pwede lagyan ng trapal kasi nga mahangin. Baka delikado at madisgrasya. Madali kasing lumubog yung mga ganitong bangka kapag mahangin tapos may trapal. So kaya tinanggal yung trapal. Bahala na mainit. So it depends on you kung ano yung gagawin mo para hindi ka mainitan. O diba, ang gwapo ni Insik, no? Shout out sa'yo, gwapo. Kasi yan mga langga, no? Na enjoy talaga si Insik kapag ganitong mga si kanang adventure. Kahapon nga na natakot ako sa malalaking alon. Si Insik naman po enjoy sa kanyang experience mga langga sa aming biyahe. Ako medyo natakot ako noon kasi nakaupo lang ako tapos talagang nahilo ako mga langga sa biyahe namin, no? Pero siya sobrang enjoy niya. So ayan, yun yung Bien Unido mga langga. Kung nakikita nyo dyan ay yung maliit na lungsod. I mean maliit na syudad namin dito sa Bohol, dito sa aming isla. So yan po yung pinaka talaga namin, pinaka lungsod. So ayan, yung kapatid ko kasama yung anak niya. Since yung bata ay wala namang pamasahe mga langga, gustong sumama siguro na doon sa amin, kaya yun pinasama na lang namin, no. So habang nagbabiyahe kami ay nire-ready din namin yung mga bibilhin namin, fina-finalize namin yung bibilhin namin mga langga para pagdating doon ay diretso na. Kaya sobrang thankful po ako sa inyo. Hindi po magiging posible itong aming lakad na to mga langga kundi dahil sa inyo. Sobrang pasalamat po ako. Hindi ko na kailangang isa-isahin man sa inyo kung sino yung tumulong at willing na tumulong po talaga sa amin ni Insik, at lalong-lalo na kay Mama sa sitwasyon ni Mama ngayon. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. Si Lord na po ang bahalang magsukli sa inyo or mag-shower sa inyo ng abundance of blessing. So alam ni Lord kung ano yung mga ginagawa niyo mga langga. Kaya kami po na tinutulungan niyo ngayon, sobrang nagpapasalamat po kami. Kasi kung sa inyo po ay maliit na bagay lang, dito naman po sa amin ay lalong-lalo na po sa mama ko ay sobrang laking impact nitong tulong niyo po sa amin. So ayan, nakarating na po kami sa Bien Unido. Andito na po kami.
At ito yung tulay nila. Dito kasi ako nag-aaral noon sa high school mga langga. Nung nag-aaral pa ako dito, wala pa tong tulay na to. Either, meron na siya pero hindi pa tapos. Ngayon naman po ay sobrang tapos na siya at sobrang ganda ng tulay niya. Pero patuloy pa rin po silang nagre-renovate kasi nga, nung bagyong Odette daw ay nasira tong tulay na to mga langga. Kaya hanggang ngayon ay inaayos pa. So at least merong merong improvement. Marami talagang kaibahan mga langga. Nakikita ko, parang hindi ko na kilala yung lugar. So ilang taon din akong pabalik-balik dito sa lugar na to kasi nga dito ako nag-aaral. Pero pagtapak ko, parang ngayon yata yung pinaka-latest, parang hindi ko na kilala yung lugar. Ang laki na nakaibahan mga langga. Kaya gusto ko ding dalhin si Insik dito kasi gusto ko ipakita sa kanya yung mga lugar na naging parte ng aking childhood char. Bitaw. So yan, nagre-ready na kami para bumaba mga langga. Yung mga pasahero, yan, nagre-ready na kami kasi pag baba namin dyan, kanya-kanya na kaming pamimili or kanya-kanya na kaming punta sa aming mga lakad. Yung iba naman papuntang munisipyo, yung iba na mamimili din. Tapos kami, iba din, mamimili din kami. Tapos may mga dyan, may mga dala din silang mga galon, lalagyan din ng tubig kasi sa aming isla mga langga, sobra talagang hirap din sa tubig. Yung iniinom ng mga tao dun sa amin ay tubig ulan. So yung iba naman na hindi na masyadong sa tubig ulan ay mineral water yung binibili. Kaya ayan, hirapan pa akong buwaba. Nakakatakot mga langga kasi nga parang maalon-alon pa ba. Natatakot ako baka mahulog ako sa tubig. Kaya nagpaano ko sa kapatid ko. Nagpa-assist ako sa kanya. Oh, 'di ba? Ang cute niya. So thank you din sa aking videographer dahil talagang na-capture niya yung nakakahiyang tagpo na yun mga langga. Nakakahiya. Akala mo hindi taga-isla ba na hindi marunong bumaba sa sa bangka. So kami diyan mga langga, naglalakad na kami papunta doon sa hardware na bibilhan namin ng mga materyales para sa ni mama, para sa kanyang kubo. So yan yung tulay. Ito yung tulay ng Bien Unido. So sa mga subscriber natin diyan na taga Bohol, lalong-lalo na dito sa Bien Unido. So ito na yung itsura, yung mga hindi pa nakauwi dito sa Bien Unido. Ito na yung itsurang laki na kaibahan. Ang ganda ng tulay nila mga langga. Meron pang waiting area na kapag naghihintay ka ng pasahero, pwede kang umupo dito. Tapos ayun, pagdating namin dito sa hardware ay nagpalista na po kami. Nagtatanong na po kami ng ng mga presyo. So ayan, makikita nyo po medyo konti lang yung kanilang mga mga supplies. Kasi kapag may order ka, doon pa lang sila magkakating ng mga kahoy. So doon pa lang sila magkakating ng mga kahoy mga langga. Diyan naman sa lugar na yan, yung merkado, yung seafoods market. So ang mga tinda diyan talagang seafoods lang, isda, mga shells, iba't ibang klase ng mga isda, mga mga puset, mga langga, mga clams, iba't ibang seafoods makikita mo dyan. So mamaya kapag meron pa tayong pera, pupunta tayo dyan para bumili ng isda, no? So titingnan natin mga langga kung ano yung pinakamura na isda doon. Kahit yun man lang. So sa ngayon kasi mga langga, nagtitipid po talaga ako. Kasi hindi ko pa alam kung magkano yung babayaran ko dito sa materials. Baka ma-short tayo sa budget. So yun mga langga, tapos na po kaming magpalista ng mga kahoy. Grabe, hindi ko akalain. Ang mamahal pala talaga ng mga kahoy ngayon, no? Mga materials ngayon. Hindi pala talaga biro ang magpatayo or kahit mag-renovate man lang ng bahay. Ito po ngayon sa lumber kami ni Insik. So ayun mga langga, naghihintay po kami na matapos kasi ikakat pa siya tapos pagkatapos makat i-deliver doon sa bangka na sinasakyan namin. Kaya ayun mga langga, baka hindi na kami makauwi din Insik nito. Wala na kami masahe. So bahala na lang mga langga na. Importante maayos natin yung bahay ni mama. So yun yung pinaka-importante talaga. So kakain muna kami maya-maya. Tapos ayun.
Tamang hintay lang kami mga langga. Hintay muna kami kasi ano, Unang mukha. bunga pa ng kahoy. Pangit ng mata ko. So yan, pagkatapos naming masitol yung aming bayarin sa materyales mga langga, meron pa naman kaming konting natirang pera. Ayun, pupunta muna kami dito sa ano, sa nagtitinda ng mga ulam. Kasi nagbaon kami ng kanin mga langga, kanin lang talaga yung baon namin. So wala kaming ulam kaya bibili kami dito or dito na lang talaga kami kakain sa ano karinderya kasi dala-dala na ni Inko, yung kapatid ko yung baon eh. So ayan mga langga, meron silang mga iba't ibang ulam. Medyo bago-bago pa lang po yung ano nila, yung mga niluluto ba, hindi pa naluto lahat. So yung pinaka-importante talaga na kinuha ko dyan, order ko yung sabaw. Mura lang yung kanilang ano mga langga, yung kanilang tinola. Kaya kung sa syudad pa, mahal talaga yung mga isda kasi alam nyo naman, mahal sa syudad yung isda. Dito naman yung isda nila medyo malalaki, 25 pesos lang. Kaya umorder na po ako ng dalawa. Tapos itong isang ano, nilataan na baboy. So ayan, yan yung binili namin. Tapos may pansit naman. Ayun, pansit at saka guso. Kasi masarap yung guso mga langga. Namiss kong guso, kaya nga nag-order ako ng guso tapos pansit. Yun lang. So yun, ang importante makahigop tayo ng sabaw kasi kahit sabaw nga lang tapos kanin, solve na tayo. So yun, bibili nga sana ako ng manok dyan na karning mga langga kasi may nagtitinda ng karning manok. Pagtingin ko sa pera ko, konti na lang kaya hindi, isda na lang yung bibili natin mga langga. Ayun, pagkatapos naman naming kumain ay babalik na kami sa bangka, baka dinideliver na doon yung mga mga in-order namin na kahoy. Kasi pagkatapos talaga ma-deliver ay aalis na naman agad yung sinasakyan namin, baka maiwan kami kaya binilisan namin yung pagkain dyan mga langga. Wala talaga kami sinasayang na sandali para lang talaga malamnan itong aming tiyan, no? So kahit ano man lang, so yan yung kanyang kainan. So andyan na yung pamangkin ko, yung anak ng kapatid ko na kasama namin. Hello mga langga. So kakarating lang po namin dito sa amin mga langga, no? Galing sa Bien Unido, Bohol, sa aming lungsod. Napakainit mga langga. So nagpapahinga muna ako dito sandali. Sila insik naman po ay naghahakot na. Naghahakot po sila ng mga kahoy na binili namin mga langga. So yan. So yan mga langga, oh. Pakita ko sa inyo, naghakot po sila ng mga kahoy paunti-unti. So yan po mga langga. Yan po yung mga kahoy pero hindi pa po yan. Marami pa po yan doon sa bangka mga langga. Mamaya puntahan namin. Unti-unti po nilang hinahakot ni insik para para hindi na lang po kami nagbayad ng labor kasi kaya naman po namin. So yan na lang muna, no. Yan, dito namin ipapasok sa ni mama, likod ng bahay ni mama. May malaking puno si mama ng papaya doon mga langga. Ang lalaki, dagguas kapayas lang, no? Daggo nga kapayas ba? Hindi ba dagko siya nga punuan ba? So yan, merong maliit na gate si mama. Ayaw niyo kung ano yung tigtunol, Brad. Ako, ato sa nabangilan siguro ko. So ang plano po mga langga, itong munting tindahan ni mama ay sisirain to ni insik. Wala na naman tong mga langga. Wala man ni gamit, hindi naman nagtinda si mama. So parang sisirain to, gigibain to para lagyan na lang ng dito ba, bubong diyan. Lagyan na lang dyan ng bubong. Gaya nito ba, nitong kanyang anuhan. Ito di ba mga langga. So di ba, may diyan si mama nagpapahangin diyan. So lagyan na lang ni insik dito ng ng extension gaya nito. Tatanggalin tong tindahan para malaki yung spacing. Tuwa pa daghan eh. O sige, unya na lang. O kuyog sag ko. Mga sa kuno sila tabang sa gakot. Hindi naman may gipakanaog dito yung nanay. Ako na auto karga. Ako to balik ko. O unya na lang, kaya tabang ko na to sila. Uta na sa kong anak eh.
So dyan na lang muna ilalagay sa likod ng bahay mga langga para safety siya. Kaya meron namang mga bakod. So ayan mga langga. Kamu kakata may guba dito ko. Ayun, so ugman na siguro ka eh. So ayan, hakutin po nila yung iba mga langga. Tapos ako naman dito, magluluto po ako mga langga. Nagluto po ako dito. Teka lang ha. Yun pa si mama mga langga, tulog. Natulog siya dyan. Dyan siya natutulog mga langga. Yan yung tulugan niya. Tapos yun yung yero. Teka lang ha. So dito naman mga langga, nagluto ako ng ano. Inununa na bulinaw. Meron ako ditong inununa na bulinaw. Ito yung para sa ano namin. Paksiw. Ipapaksiw ko siya. Maliliit na isda ba? Ganito ba? Kasi medyo mura lang siya mga langga. Kaya yan. Tapos meron ako ditong ano. Pusit. Ayan o. I-adobo ko yan. So, puntahan natin si mama. Kaya lang. Pahinayan natin ang radyo. Ay, napang lagi ma. Ugma pa rin. Basin. Ay, yan, dyan siya matutulog mga langga. Yan, dyan yung tulugan niya sa gabi. Tapos, ganyan naman ka baba yung yero. Yan ba? Kaya sobrang init talaga kahit sa gabi. Sobrang init talaga mga langga. Ayan o. Huwag niyo yung pansinin kay short ka ni Instik. Hinubad niya kasi yan mga langga. So ayan. Dyan siya matutulog lagi. Tapos, napakababa lang ng yero talaga kung titingnan mga langga. Kaya sobrang hirap para sa matanda na ganito talaga yung ano. Kaya, ganito yung sitwasyon. Kaya bukas, sisimulan na namin ang ano, ang paggawa nitong kanyang kubo mga langga no. So ngayon naman mga langga ay sasama tayo kina Insik at saka kay Inko at saka sa kapatid kong isa na maghakot ng mga ano, magdiskarga ng mga ibang kahoy, yung yero, tsaka yung plywood doon sa bangka para makita nyo naman yung lugar kung saan kami dumaong kanina. So ito yung dinaanan natin. Nakikita nyo naman sa unang vlog ko ng fiesta. Ito yung daycare center. Yan yung daanan namin. Medyo ano na talaga siya. Nakaka-proud kasi ang laki na ng kaibahan ng Sagasa, no? Ang aming isla. Simentado na yung kalsada. Wala namang mga ano dito. Wala namang mga sasakyan. Pero at least simentado na siya. Tapos yung complex namin. So yan yung sports complex namin mga langga. Tapos sa harapan naman ng sports complex ay yung simbahan. Yan, simbahan mga langga, di ba? O may bakod na yan. Noon wala yung bakod mga langga. Ngayon meron na siyang gate. Kaya nakaka-proud na, ang ganda na talaga ng kaibahan. Kaya sobrang nakaka-proud talaga tong lugar na to kasi kahit maliit, nakita mo na maliit mga langga, pero ang lalaki ng bahay ng mga tao dito. Oo, kasi yung iba nakapangasawa ng Amerikano, nakapangasawa ng medyo mayaman, kaya yun malalaki yung mga bahay nila. O di ba? Ang liit na noon, ang laki ng ano ng kalsada, pero ngayon ang liit na lang talaga mga langga. Ang liit na ng kalsada ngayon, pero at least simentado. So dito tayo liliko. Andito yung ano, andito yung dagat, dito dinadaong yung bangka na sinakyan namin kanina. So ayan, samahan nyo kami. Kasi maghahakot kami dito ngayon. Magdidiskarga kami ng mga naiwan na mga materyales na binili namin sa Bien Unido. So ayan yung aming ano, yung ando naman sa iba, yung nauna naman sa bangka, yun yung isa kong kapatid, tsaka yung barkada niya. Tinulungan nila si Insik at si Inko Irwin na magdiskarga ng mga materyales ni mama. So yan yung lugar, o di ba, ang ganda ng dagat. Parang payapa ang dagat dito, pero doon sa laot mga ang lalaki ng alon. Pero at least no, nakapunta tayo doon ng Bien Unido at nakauwi tayo ng safe and sound. And of course, nabili natin lahat ng mga kakailanganin para sa paggawa ng bahay. Kaya yun, thank you ulit, Ma'am Bam Marv. Shout out to Ma'am Bambi Magadia, thank you. So ayan, yan yung mga naiwan na lang kasi yung iba nahakot na doon. Ang mga natira na lang dyan yung amakan, yung plywood, mga kahoy at saka yung yero, yung sin sa Bisaya pa. So yan yung sinakyan namin kanina. Hindi naman siya ganong kalakihan, pero madami talagang makakarga mga langga.
Kung meron ka lang ganito na bangka, nako, sobrang yaman mo na dito dito sa aming isla. Kasi pag ganitong bangka, medyo mahal din kasi yung gastos. Kaya ayun, papasalamat din ako dyan sa iba kong mga kapatid. Kasi sabi nila, yan lang din daw talaga yung matulong nila. Kasi hirap din po sila sa buhay nila. Kaya kahit sa ganitong pamamaraan, no, nakakatulong pa rin sila sa amin at sa kay mama. So thank you talaga sa inyo. Kasi hindi man tayo mayaman, hirap man tayo hikahos man tayo sa buhay, pero kahit paano nakakatulong tayo sa ating magulang, mga langga, no. So ganyan lang talaga. Ganyan lang yung bilang anak, kasiyahan sa ating mga magulang kapag binigyan natin sila ng importansya. Lalo na kung ipapakita natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Yun man lang sapat na. So yun ang mga langga, tapos na po naming tapos na po nilang hakutin yung mga kahoy. At bukas naman po sisimulan na yung pagsira nitong bahay ni mama. Sirain to lahat mga langga para mabago ba. Kasi kailangan siyang i-level yung kanyang, kailangan i-level up yung yero, yung bubong para maging komportable yung kanyang pamumuhay. Char. So that's all for today na lang po muna. I-update ko po kayo every step of the way po sa aming paggawa nitong itong bahay ni mama, itong kubo niya. So thank you ulit so much sa mga nanonood. Sobrang init po dito kaya ganito po yung aking pagmumukha ngayon. Pasensya na. And shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and see you in my next vlog. Bye!